Matapos ang ilang oras na pagtahak sa daan, ay nakarating itong sina Anton sa isang lugar na bagaman maraming kabahayan, ay wala silang maramdamang tao dito. Patay ang mga ilaw at bukas ang mga pintuan. Kaya naman naisip nila na baka sa takot ay nagsipag-alisan ng mga nakatira dito. At kung ganun nga ang nangyari, ay maaaring nananatili pa sa lugar ang kung ano mang nilalang. Kaya naman minabuti nilang maghalughog. Ito'y para tiyakin na wala nang panganib. Laking gulat nila nang tumambad sa kanila ang ilang mga wala ng buhay ng katawan sa bawat tahanan na nagpabugso at nagpabigat ng kanilang mga damdamin. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita. Wala silang awa. Nawika na lang nitong si Anton. Saan natin matatagpuan ng may gawa nito? Wika naman ni Tonyo. Pero wala namang tumugon sa kanya. Hindi na nila maramdaman sa mga sandaling iyon ang kahit anong nilalang. Kaya naman minabuti nilang lisanin na lamang ang lugar. Mga 2 o 3 oras pa bago sila tuluyang makarating sa syudad. Pero kung meron sana silang kasakyan, ay mas mapapadali ito. Na iyon naman ang tumambad sa kanila paglabas nila sa daan. Pero hindi lang ito pangkaraniwang kasakyan, dahil mobile ito ng kapulisan. Nakapark lamang ito sa isang gilid ng kalsada at nakabukas pa ang mga pintuan. Hindi na sila nagdalawang isip na lapitan ito dahil sa hindi rin magandang kanilang kutob. Na iyon na nga ang kanilang nakita. Parehong wala ng buhay ang 2 pulis na sakay nito. Napapikit at napakunot na lamang sila ng noo sa kanilang nakita. Matapos ang pag-iling at malalim na paghinga, ay nagpasya na lamang silang gamitin ng kasakyan. Nang sa ganun ay tuluyan na nga silang makaalis sa lugar dahil maraming naghihintay sa kanila na nangangailangan ng kanilang tulong. Samantala sa mga sandali ring iyon, matapos magpainit ng tubig ng matanda sa bahay na pinasok nitong sina Tony at Delphine, ay ginamit nila ito bilang panglinis ng sugat ni Robert, nang sa ganun ay makita kung gaano na ba kalala ang kalagayan nito. Paglapit sa kanila ng matanda ay nakaramdam din ito ng panlulumo sa kanyang nakita. Kung hindi siya maoperahan agad, tiyak na mawawala ang pareho niyang paa. At hindi lang yun, baka bawian siya ng buhay. Ito ang wika ng matanda na nagngangalang Mang Abner. Pero ang tanong, paano siya madadala sa ospital? 4 na kilometro ang layo ng pinakamalapit na ospital dito. Meron naman akong sasakyan dyan sa gilid ng bahay. Tinakpan ko lang ng lona. Nasa panganib ang kaibigan nyo. Maaari ko kayong samahan sa sinasabi kong pagamutan. Patuloy pa ni Mang Abner. Naagad naman nilang silang ayunan at napangiti pa nga sila sa mga sinasabi nito. Dahil sa kabila ng kawalang pag-asa, hindi nila akalaing matatagpuan nila ang bahay nitong si Mang Abner. Kaya naman wala na silang sinayang na oras. Matapos malinis ang sugat ni Robert, malapatan na ito ng unang lunas at mabalot, ay agad na nilang tinungo ang kasakyan. Muli nilang binuhat si Robert. Tumambad sa kanila ang isang lumang pick-up. Bagaman halatang na may maintenance naman ito, agad na buo ang tiwala nitong si Mang Abner kina Tony at Delphine, dahil na rin sa nakita niya na hindi lang pangkaraniwan ng mga ito. Nararamdaman niyang naroon ng mga ito para labanan ng dilim na kanilang dinadanas sa mga sandaling iyon. Naroon ang asawa ko at ang apo ko sa syudad. Naparito lang ako sa kakahuyan dahil minimintin ako rin ang bahay namin dito sa gubat. Dito kami unang tumira, kaya mahalaga sa akin ang bahay na ito.
Hindi ko ito pwedeng pabayaan. Pero nang pabalik na ako nakaraang araw sa syudad, ay may kung anong humabol sa akin. Mabuti na lamang at nasa loob ako ng sasakyan, kaya hindi niya ako nagawang saktan. At nang makapasok ako sa loob ng bahay, ay nararamdaman ko na nasa labas lang siya. Mula noon na hindi na ako lumabas pa. At isinara ko na lamang na maigi ang mga pintuan. Ito ang mahabang paliwanag ni Mang Abner kung bakit ganoon na lamang ang takot niya nang dumating nga itong si Tony, at kung bakit nag-iisa lamang siya sa gitna ng kakahuyan. Siya nga pala, matapos ko kayong maihatid sa ospital, kailangan ko nang dumiretso sa aking asawa at sa aking apo. Alam ko na nag-aalala sila sa akin at hindi ko na rin alam kung anong kalagayan nila. Doon ay napatango na lamang ang dalawa sa winika ng matanda. Pero agad na lang naisip na sumabay na lang din dito dahil ang pupuntahan nito ay ang pupuntahan din nilang lugar. At naisip pa nga nila na baka naroon na sina Anton, Tote at Tonyo. Sa kabila ng may katandaan na itong si Mang Abner, ay bakas naman dito ang pagiging matikas. Mabilis itong magmaneho at parang bata pa kumilos. Pero nagulat sila nang bigla itong huminto. Bakit tay? Tanong ni Tony dito. Nandito siya. Sinusundan niya tayo. Tinutukoy ni Mang Abner ay ang nilalang na humabol sa kanya. At nang ilingalinga ng dalawang kanilang paningin, ay laking gulat nila nang mapansin nilang mabilis na pagkilos ng isang nilalang sa di kalayuan sa kanila. Ano yun? Sobrang bilis. Wika na itong si Delphine na halos hindi man lang nila maaninag ang itsura ng gumagalaw sa labas. Dahil bukod nga sa mabilis ang pagkilos nito, ay madilim na rin sa mga sandaling iyon. Muli namang pinaandar ni Mang Abner ang kasakyan dahil sa hindi naman siya nag-iisa na sa mga pagkakataong iyon, ay tinuloy niya ang pagmamaneho. Inihanda naman itong si Tony at Delphine ang kanilang mga punyal at polo bilang paghahanda sa magiging pag-atake sa kanila ng kung anong mga nilalang. Samantala, habang nag-uubos ng oras, ay nagpatuloy ang pag-uusap ng mga magkakasama sa bahay na tinuluyan niya nitong sina Lena at Vincent. Ito'y para libangin ang mga sarili at para mabawasan din ang kanilang mga takot na nararamdaman. Kaya naman kahit itong sina Vincent at Lena ay nakikisali na din. Bagaman naroon na patuloy silang nakikiramdam sa paligid, maya-maya lang ay lumapit sa kanila ang isang babae na kasama nila sa loob ng bahay. Nay, bakit po kayo nakasara yung banyo? May tao po ba doon? Nakalaki. Meron kayang gumagamit? Napatingin naman sa babaeng nagtanong ang matanda na may-ari ng bahay. Pero hindi agad ito nakasagot dahil hindi rin naman ito alam kung nailak nga ang pinto ng banyo. May tao yata dyan. Tugon naman ang isang lalaki na si Ricot, ang padre de pamilya ng pamilyang kasama nila. Nakita ko, pumasok diyan kanina. Si Sunny ba yun? Yung isa nating kasamang lalaki. Doon ay napalinga-linga sila dahil nawawala nga itong si Sunny. Hoy Sunny! Sigaw nitong si Ricot habang kinakatok ang pintuan ng banyo. Anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa dyan ah. May gagamit ng banyo. Pero sa kabila nito ay wala silang tugon na narinig mula nga sa tao sa loob ng banyo. Napakamot tuloy ng ulo itong si Ricot at nagkatingin na naman silang lahat. Lumayo kayo sa pintuan. Sigaw nitong si Lena. Hindi na siya si Sunny. Patuloy pa nito dahil nararamdaman na pala niya na may kung anong nilalang na malapit lamang sa kanila. At laking gulat nila nang biglang tumalsik ang pinto ng banyo na may muntik pang tamaan sa kanila. Tumambad sa kanila ang nangingitim ng katawan nitong si Sunny. Bagaman nakatayo pa rin ito at nakayuko lang, hindi nila makita ang mukha nito. Pero halatang halata na nag-iba na ito ng anyo at bigla na lang itong humakbang palabas ng banyo. At maya-maya lang din ay marahang lumabas sa kanyang bibig ang napakaitim at makapal na buhok. Dahilan para mawasak ang kanyang bibig ay kinagulat ng lahat
na puno ng sigawan ng loob ng bahay dahil bahagyang may lumalabas na nilalang sa bibig nitong si Sunny. Pero nagitla din sila nang mabilis na gumulong ang ulo ng nasabing nilalang nang tabasin nito ni Vincent gamit ang kanyang bolo. Agad na kumalat ang dugo sa loob ng bahay at napatingin naman kay Vincent ang mga kasama nila. "Huwag kayong matakot. Walang mapapano sa inyo hanggat nandito kami," wika nitong si Vincent. Nagulat din ang matanda at ang apo nito sa kanilang nasaksihan. Matapos namang lapitan ni Lena ang bangkay sa sahig, ay nakumpirma niya na isa lamang palang orasyon ang naitanim dito kay Sunny. Kaya naman ito ay binahayan ng itim na alagad. Iyon ang tawag sa mga likhang nilalang ng anitong itim na pwede ring makasakit sa mga pangkaraniwang tao lamang. Alam nilang kahit anong oras ay maaari may pumasok na naman sa kanila na isang alagad o mismo ang anitong itim. Kaya naman lalong dinoble nitong si Vincent at Lena ang pagmamasid, lalo na nang muli nilang matanaw sa labas ang itim na nilalang. Sa bilya sa mga sandaling iyon ay patuloy ang pagsunod nila sa mga kaganapan sa bohol. Napapakuyom na lang ng kamao itong si Jello sa kanyang mga nakikita. Pero naroon pa rin ang pag-asa niya na mawawakasan nila Anton at ng mga kasama nito ang sitwasyon. "Tay, paano po ba nagawa ni Jeronimo na paamuin sa kanya ang mga nilalang na kung tutuusin ay matagal niyo nang ikinulong? Paano niyo nagawang sirain ang napakalakas na palina na ginamit niyong pangsara sa kinalalagyan nila?" "Hindi ko rin alam, Liway. Yan din ang iniisip ko. Tiwala ako na hindi na sila makakalabas dahil yun nga pinagtulungan namin na gawin ni Totoy Gulod bago pa siya mapatay ng ama ni Jeronimo. Sa tingin ko, may tumraidor sa atin," wika nitong si Jello. "Tay, hindi kaya mga kamag-anak ni Totoy Gulod?" tanong nitong si Liway sa ama. "Hindi ba tula namang ibang pwedeng makaalam kung anong pwedeng maging pangalis ng palina kung hindi si Totoy lang at kayo?" Sa winika nitong si Liway ay napaisip itong si Jello. Naisip niya na maaaring ang mga kalahi ni Totoy Gulod ang mga nakipagsabwatan kay Jeronimo. Ito'y para palayain na ang mga nilalang na ikinulong nitong si Jello. Pero bakit? At isa pa ay wala na rin silang magagawa. Nangyari na ang lahat at ang tanging paraan na lamang ay harapin na nga ang 10 mga nilalang para matigil ang pag-asik ng lagim ng mga ito. Samantala, sa gabing iyon, sa kalagitnaan ng pagdiriwang ay lumabas na sa biranda itong si Mayor. Agad itong nagtalumpati. Ang lahat ng nakatanggap ng kontrata na karang araw ay agad ding makakatanggap ngayon ng 50,000. Isa ito sa binitiwang pananalita ng alkalde. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga naroroon sa pagtitipon dahil sa laki nga ng matatanggap nila. Sa isang nilapitan ng mga alalay nitong si Mayor ang lahat ng mga tilima doon, maging itong si Yano. Bagaman hindi naman talaga iyon ng pakay niya, ay masaya na rin siya na nakatanggap siya nito. At ikinagulat pa ng marami na si Candy ang nagabot sa kanya. Abot tenga naman ng ngiti nitong si Mayor dahil napansin niya na masayang masaya ang kanyang birthday girl sa mga sandaling iyon. Ang gabing ito ang magiging pasimula ng mahalagang misyon nyo sa inyong buhay. Kaya nang nasabi ko, bago pa magpasimula ang panawagan, hindi pang karaniwan ang magiging trabaho nyo. At kaninang umaga lang, nakarating sa akin na abandonado ng 2 barangay sa silangang zona ng ating bayan. Madami nang lumapit sa akin sa munisipyo at sinasabing pinaslang na ng mga aswang ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman hindi na rin ligtas na bumalik pa sila sa kanilang mga bahay. At kahit pa ang ating mga otoridad ay nanganganib din dahil hindi naman sapat ang kanilang kaalaman pagdating sa mga aswang. Kaya naman kayo na lamang ang natatanging pag-asa ng bayang ito. At hindi ako makakapayag na maghari ang dilim dito hanggat ako ang namumuno. Mabuhay si Mayor!
Sigaw ng isa sa mga tauhan ng alkalde. Kaya naman napasigaw na lang din ang lahat. Magsaya kayong lahat dahil inyo ang gabing ito. Muling wika ng alkalde at pumasok na rin ito sa loob ng bahay. Isa-isa namang pumilang mga talimadon sa harapan para kilalanin at kinamayan din sila ng mga opisyal ng munisipyo. Ano na kaya nangyayari sa asyenda, Nay? Tanong naman itong si Ed kay Aling Filomena. Abay, ewan. Malamang nagkakasiyahan na sila. Ano pa bang aasahan nyo dyan kay Mayor? Wala namang ginawa kundi magsaya. Sabat naman itong si Dina. Biruin mo, ilang mga taga San Rafael na at mga taga Gintong Buhangin ang nanuluyan sa munisipyo. Tapos sila nagsasaya sa asyenda, nagpa-party-party. Parang hindi nag-iisip si Mayor, no? Kaya naman humanda lang talaga siya sa darating na butuhan. Sa winika nitong si Dina ay natawa na lamang itong si Aling Filomena at itong si Aling Olivia. Hayaan mo na. Ngayon lang naman na yung pagkasaya nila. Parang formality lang ba sa mga na-recruit? Wika naman itong si Aling Olivia. Tsaka di na yung sinasabi mo na eleksyon. Magdidis ka pa lang naman. Hindi ka pa makakaboto. Wika naman ang kanyang nanay na si Aling Filomena. Nakakainis kasi na Tamot ulo nitong si Dina. Muli namang napangiti ang magkapatid na si Aling Filomena at Aling Olivia. Pero alam mo sa tingin ko, masyado na yatang nahuhuli ang kilos nitong si Mayor. Kung ano man ang nasa plano niya. Abay, ang dami nang napapaslang sa mga kababayan natin Sa ginagawa niya ay maaaring ang tama itong si Dina. Baka hindi na siya manalo sa susunod na eleksyon yan. Wika nitong si Aling Filomena. Alam mo, Filomena, hindi naman na yan mahalaga sa ngayon. At ang naiisip ko ay ang mas malala. Kung magiging sapat bang magagawa ng mga talimadon para mapaalis sa lugar natin ang mga dayong aswang. Hindi ko alam kung bakit dito pa sa lugar natin napiling mamugad nila. Pero malaki naman ang tiwala at pag-asa ko sa magagawa na Yano. Kilala ko ang ate at kuya niya. Alam ko na nagtataglay si Yano ng kakayahan na kayang tapatan ang kahit sinong aswang. Wika naman itong si Aling Olivia. Samantala, agad namang nakarating sa syudad itong sina Anton, Totep at Tonyo. Agad nilang napansin sa di kalayuan ng ilang mga kapulisan na nagpapatrolya. At dahil sakay sila ng mobil, ay may nabuti nilang umiwas sa daan kung saan patungo ang mga ito. Dahil tiyak na masisita sila. Agad kinabig ni Totep ang kasakyan patungo sa paliparan. At para hindi na rin sila parahin pa, ay binilisan na lamang niya ang pagpapaandar at pinagana ang wangwang. Pero agad din silang napahinto. Ito nang makarinig sila ng mga putok ng baril sa kanilang dadaanan. Napansin nila ang ilang mga pulis na nagtatakbuhan. Ang iba ay pasulong at ang iba naman ay pabalik. Pero bago nila buksan ang pintuan ay naisip nila na baka sitahin sila. Hanggang sa biglang ipakita ni Tonyo ang mga uniforme ng pulis. Nakita ko lang sa likod. Baka magamit natin. Wika nito. Nagkataon na 2 pares ang mga uniforme. Kaya naman sinuot nila ang mga ito. At matapos magpalit ay agad silang bumaba ng kasakyan. Nakakailang hakbang pa lamang sila papunta sa pinagmulan ng ingay ay sumalubong na sa kanila ang ilang mga pulis. Saan kayo pupunta, Pards? Bumalik na kayo. Mapapahamak lang kayo. Takot at natatarant ng wika ng isa. Nagkatingin na naman itong sina Anton. Pero hindi nila sinunod ang sinasabi ng pulis at muli itong tumakbo. Kaya naman nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglakad hanggang sa makarating sila malapit sa isang supermarket. Nakakarinig sila ng ingay mula sa loob nito at ilang putok ng baril. Agad nilang tinungo ang lugar nang makaramdam sila dito ng puwersa. Pero hindi mula sa iisang nilalang lamang, kundi 2. Sa mga sandaling iyon ay may kani-kaniya silang bitbit na mga sandata. Dahil hindi naman kagad sila pwedeng magpalit ng anyo. Dahil sa maraming ang mga tao at pulis na makakakita sa kanila.
tumambad sa kanilang pintong papasukan ang katawan ng dalawang pulis na wala ng buhay. Putas ang dibdib ng mga ito at luwa ang mga mata. Napailing na lamang sila dahil sa panlulumo. At nang tuluyang makapasok ay tumambad sa kanila ang isang nilalang na nilala pa ang isang pulis. At nang akma nila itong aatakihin, parang usok itong biglang naglaho. Sila ang kambal nirvana, mga espiritong sumisipsip ng dugo. Sa dugo sila ng tao na nanatiling buhay. Wika nitong si Tonyo. Bata pa lamang ako nang makalaban ko sila. Magkasama namin silang hinarap ni Jello. Ngayon ko lang nalaman, nakasama pala sila sa mga pinakawalan ni Jeronimo. Sa narinig ay napaisip itong si Anton na Totep na alam nitong si Tonyo kung paano tapusin ang mga nilalang na ito. Hindi naman sila ganong kalakas. Ang mahirap lang sa kanila ay bigla silang naglalaho. Umahalo sila sa hangin, kaya mahirap silang sugatan. Nasa ganong pagkakataon sila na hinahanap ang isa sa mga kambal nirvana. Nang tumambad naman sa kanila ang isa nito na nasa labas at inaatake ang ilang mga pulis. Kaya naman mabilis silang lumabas ulit ng supermarket, pero sumulpot naman sa kanilang harapan ang hinahanap nila. Dahilan para mapahinto na lang sila. Agad na lumabas ang pisikal na kaanyuan nito at umatake sa kanila. Marami itong mga galamay na may mga matutulis na kuko, pero naiwasan lang nila ito. At agad silang sabay-sabay na gumanti ng pag-atake na agad din namang sinalag ng napakadaming galamay ng isa sa mga kambal nirvana, kung saan ang ilang sa mga kamay nito ay sumasalag at ang iba naman ay umaatake sa kanila. Minabuto nitong si Tonyo na magbago ng anyo para masabayan ang pag-atake sa kanila. Putol agad at tumalsik ang galamay na nakapulupot sa kanyang kamay. Naputol niya agad ito gamit ang kanyang matutulis na pangil. Kaya naman naging pagkakataon nito kina Anton na Totep na putulin din ng ilang pang mga gamay na kumapit sa kanila sa pamamagitan lang ng mga hawak nilang punyal. Nagtalsikan pang mga dugo at tuluyang nahulog sa lapag ang gumagalaw-galaw pang bahagi ng kambal nirvana. Pero napansin nilang unti-unti na itong naglalaho para sana lisanin ang lugar at takasan sila. Pero hindi na ito hinayaan pa ni Anton nang mabilis na itong sugurin at dukutin ng puso. Tumagos pa sa katawan nito ang kamay nitong si Anton na dahilan ng paghaba ng matitigas niyang kuko. Doon na hindi na nagawang makaalpas pa ng isa sa mga kambal nirvana. Agad naman nilang nilingalinga ang paningin para hanapin din ng isa pa ang kambal nito. Tuluyan silang lumabas ng supermarket para tignan kung naroon, pero nabigo sila. Kaya naman naisip nila na baka tumakas na ito. Dalawa na sa mga nilalang na pinakawalan nitong si Jeronimo ang tinapos ng mga hunters na lalong nagbigay ng alalahanin sa kanya. Napasigaw na lang siya sa galit dahil dito. Hindi maaari ito. Alam ko na may kinalaman dito ang grupong pinadala ni Angelo. Hindi ako makakapayag na magpapatuloy na lamang ng ganun ang inyong tagumpay. Dahil pagbabayaran nyo pa ang ginawa nyo sa aking kapatid. Galit na wika nito. Sa mga sandaling iyon, nakarating na sa ospital itong sina Tony at Delphine. Ikinatuwa nila na napapaligiran ng mga kapulisan at ng mga ilang kasundaluhan ng lugar. Dahil halos dito pala dinadala ang karamihan sa mga sugatan na naging biktima nga ng dilim. Sa mga sandaliring iyon ay tuluyan nang nawalan ng malay itong si Robert na kanilang ipinag-alala. Putlang-putla na rin ang itsura nito. Nagkataon pang napakadaming mga tao ang nangangailangan ng gamutan. Kaya hindi nila alam kung maharap ba sila agad ng mga manggagamot nang biglang may lumapit sa kanila na isang lalaki at agad namang tinurukan ng dextrose itong si Robert. Dito na lang kayo, hindi kayo pwedeng sumunod sa loob, wika nito. At agad namang isinakay sa stretcher itong si Robert ng mga kasama ng tila doktor
Dahil napansin pala ng mga ito na tila nanganganib na ang buhay ng kasama nila kumpara sa ibang mga nakapila. Doon ay nabunutan ng tinik itong sina Tony at Delphine. At naroong nabuo rin ang pag-asa na makakaligtas nga itong si Robert. Hindi na nila nakita kung saan pa ito dinala dahil sa kaloob-looban nito. Kaya naman may nabuti na lamang nila na pansamantala itong iwan. Paglabas nila ng ospital ay naroon nakatayo sa tapat ng pick-up itong si Mang Abner. Agad sumalubong sa kanila. Anong nangyari? Okay na po, Mang Abner. Ligtas na ang kasama namin. Maraming salamat po sa inyo. Wika nitong si Delphine. Huwag na kayo magpasalamat. Sa ganitong mga sitwasyon, ay kailangan talaga natin magtulungan. Wala tayong ibang maasahan kundi ang mga taong kasama at nakapaligid sa atin. Isa pa, iniligtas nyo rin naman ng buhay ko sa gubat. Kung hindi kayo dumating, ay tiyak naroon pa rin ako. At hindi ko alam kung anong nangyari sa akin na. Napatako nila ang dalawa sa winika nitong si Mang Abner. O siya, tara na. Hindi ba't sasabay kayo sa akin papunta sa syudad? Tanong pa nito. Opo, tugon ng dalawa. Kaya naman muli na silang sumakay ng sasakyan. Maghahating gabi na sa mga sandaling iyon. Sa gitna ng kasiyahan sa asyenda ay nagulat na lang itong si Yano nang biglang umilaw ang suot niyang kwintas. Hudyat na may nakaambang panganib. May aswang. Patayo na sana siya para subukan itong hanapin. Nang bigla naman siyang harangin at lapitan itong si Candy. At bigla rin nag-iba o nagpalit ang tumutugtog na music. Mula sa pagiging masaya ay naging love song ito. Brian, sayaw mo naman ako. Wika nitong si Candy na muli na namang ikinagulat nitong si Yano. At hindi niya rin alam kung paano ito tatanggihan. Dahil nga sa mga sandaling iyon ay may nararamdaman nga siyang panganib. Kaya naman napansin nitong si Candy ang kanyang paglinga-linga. Oh, bakit? Sinong hinahanap mo? Tanong tuloy nito sa kanya. Wala naman. Tugon naman itong si Yano. Nagpatuloy ang tugtog. At wala nang nagawa pa itong si Yano kung hindi isayaw na lamang pansamantala itong si Candy. Na ikinatuwa naman ng karamihan. Bagay daw sila. Isang gwapo at isang maganda. Pero hindi ang grupo nitong sinateban na bahagya nang nakainom sa mga sandaling iyon. Nabisit dito kay Yano. Kapal talaga ng mukha niyan, no? Lakas pa ng loob. Mag-enjoy ka na ngayon, bata. Dahil bukas sa oras ng ronda, iyak na may kalalagyan ka na. Wika pa ng isa sa mga kasama nitong si Teban. Nasa kalagitnaan pa lamang sila ng pagsasayaw nang makarinig sila ng napakalakas na sigaw. Nagmumula ito sa loob ng bahay. Mabilis na kumilos itong si Yano dahil naisip niya na baka naroon nga sa loob ang hinahanap niya. Nagulat naman itong si Candy sa paggalaw nitong si Yano na napakabilis. Pagpasok na Yano sa loob ng bahay ay naroon din sumunod sa kanya ang mga iba pang telemadon. Tumambad sa kanila ang wala ng buhay ng mga nagluluto sa kusina. Agad namang iniligid ni Yano ang kanyang paningin. Hinahanap niya kung nasaan ang aswang. Nang makita niya ang ilang mga bakas ng dugo patungo sa taas na bahagi na palapag kung nasaan si Mayor. Muli na namang tumakbo itong si Yano at wala na siyang sinayang na oras pa. Pero pagdating niya sa tapat ng pintuan nitong si Mayor ay naabutan niya rito na nilalapa ng dalawang aswang gubat ang mga tauhan nito. Agad siyang bumunot ng kanyang punyal para lusubin ito. Pero naging mabilis din ang pagkilos ng dalawang aswang at agad tumalilis ang mga ito sa bintana. Hindi na nagawang ihagis pa nitong si Yano ang kanyang punyal at baka may tamaan lang nito pag lumusot ito sa bintana. Sinilip niya na lamang ang dalawang aswang na tumawid na sa bakod. At ito naman ang dating ng iba. Nagulat din sa tumambad sa kanila ang mga wala ng buhay na katawan. Si Daddy! Takot na takot at mga iyak-iyak na wika nitong si Candy dahil sa nararamdaman nitong pag-aalala. Agad namang binuksan nitong si Yano ang pintuan pero nakasara ito. Sumigaw na lang itong si Candy. Daddy!
Buksan mo, kami to. Doon ay biglang bumukas ang pintuan at tumambad sa kanila ang takot at pawis na si Mayor. Payakap na lang ito kay Candy at umiiyak. Mabuti na lamang at naisara ko kagad ang pintuan. Kung hindi, kasama na ako nalapa. Sa mga sandaling yun ay umiiyak na rin itong si Candy dahil nga sa takot at naroon din na masaya siya na hindi napahamak ang kanyang ama. Pero biglang nang iba ng postura itong si Mayor at nanlilisik ang mga mata. Bukas sumanda kayo. Pangungunahan ko ang pagroronda. Galit na wika nito. Muli maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa episode natin today. Hope ay nagustuhan ninyo. At sa pagpapatuloy ng kwento, anong panganib pa ang naghihintay sa mga syudad ng Bohol na ang iba ay pinamahayan na ng mga nilalang na pinakawalan nitong si Jeronimo? At ano rin naghihintay na sitwasyon ang kakaharapin ng bagong grupo na kinabibilangan nitong si Yano, natutugis sa mga aswang sa Kulirat? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters.